This term po is about Melchizedek. So, Maraming Melchizedek. first po yung Melchizedek na part. Hindi mo na babang. Melchizedek, yung part 2. Okay. Galing po ito sa Facebook and then, in-edit ko siya para sa iyo. So, Melchizedek Theophany. Number 1 is, Ikaw mo nag-ula ka. Tama yun eh. Theophany. God manifestation. Number 2, itong God's manifestation is either visual or audible siya. So, number 2, Theophany body. So, God manifestation, body for appearance. So, yung appearance is temporary or permanent. Number 3 and 4 is direct, saka indirect theophany. And then, so, sa direct po, sa first yung angel na nagka-theophany, sa first person siya, kung siya as first person. And then, ito naman is sa third person. Number 5 is Melchizedek. So, ang meaning po ng Melech ay king. And Chadik ay righteous, just or righteous. Righteous. And then number 6 po is Salem. Ito po, yung Salem is ang Hebrew niya po is Shalom. Hebrew word. So, Salem is the primitive name of Jerusalem. Bago siya, kumbaga, di ba ang Shalom ang kaya Shalom? Yung Shalom is peace, di ba? So, siya yung primitive name ng Jerusalem. Bago pa, isettle din ng Jerusalem at pinangalanan na Jerusalem. And then, punta po tayo sa seventh contrast from traditional understanding. So, yung direct and indirect theophany, yung understanding na Melchizedek is God, nagmula po yun sa oneness na understanding na sabi niya ang Diyos ay kayang magdrama o mag-acting as a priest. And then, sa Trinitarian, ganun din, same lang din yung paniniwala nila na ang Diyos, pwede siyang mag-acting as a priest. Pero, sa tunan natin sa Godhead, na lahat ng ginagawa ni Jesus Christ ay ginagawa niya yun because of the Father. And then, the Father anointed him. So now, Melchizedek, siya yung type of Jesus Christ. Hindi pwede na ang Diyos is mag-present siya as a priest. Also, Marilyn Jackson believes that God also believes in the belief of oneness na God is acting like a priest. Si Marilyn Jackson naniniwala din siya doon. Para i-foreshadow niya yung son niya. And then, sabi niya ba, but yung deity of Jesus Christ, yung theophany in Old Testament, yun yung direct theophany na nag-cooperate
guide. Example po nun is yung angel, the angel of the Lord speaking in the first person of God. I am father of Abraham and Jacob, Israel. So, yung sinabi niya rin, I am the father of Abraham, Jacob, Israel. Ano po yung direct theophany? Kasi, nag-speak siya as first person of God. So, sabi niya, if the angel spoke in the first person, ang Diyos directly nagsasalita siya dun sa angel. And, kaya yun yung nasabi niya na direct theophany yun. And then, yung may nabasa po siya na book, Halley's Bible Handbook. Nasabi doon, sa handbook na yun, in-explain niya po yung Hebrews 7:3. Kasi yun yung pinaka-confidential na topic. Yung Hebrews 7:3 kasi di ba sabi doon, without having father, mother, beginning of days. And sabi niya, sabi ni Halley, na hindi sa literal talaga na walang magulang or descendant. Nire-represent lang yun yung appearance niya. According dun sa mga Jew, sabi niya, si Melchizedek ay si Shem, na siya sa genealogy ni Noah. Siya si Shem, pero nasa in a different name. So, yun po yung explanation ni Halley. Pero, bago naman sa yung Brother Francis yung book na yun, ang paniniwala din po niya is God can act like a priest or si Melchizedek ay God. Pero, nung nabasa niya yun and then nag-search siya na nag-search, sabi nun sa scribe ko, nag-search pa sa National Library. Para malaman niya kung talaga bang Diyos yung Melchizedek. And then sabi pa dito, God can, hindi siya talaga pwedeng mag-act like a priest. Kasi po, ano ba yung kasi sabi niya, he abided a priest continually. So yung continually na yun, hindi, kumbaga parang, nagkukontinue pa yung priest, so hindi pwede maging Diyos yung priest na yun. So example, Jacob, gusto niya magbigay ng tithe, but during that time, yung person na bibigyan ng tithe is alive. Napaka-worship ng tithe. So Jacob, malayo siya kay Abraham. At si Jacob ay bata pa noon. So, ano pa ba yun? Sabi niya, sa Hebrews 7:3, the other half of the verse does not support the interpretation of the first half. Nung sabi na, without father, without mother, in verse 4 also, how great this man was in whom Abraham gave a tithe. So, yung pag binigyan namin ng tithe, meaning nun, kasi kung di ba pag binibigyan ng tithe, ibig sabihin nun may kamatayan ka. So, si Melchizedek, tumanggap siya ng tithe. So, meaning, may may kamatayan siya. Ay lang. May verse yun. May verse yun. 7:6 yata yun. Yung sinabi ba na ang Diyos ay nagsalita doon sa angel, narinig ba ng angel yung salita niyo? Actually po kasi direct theophany yun. So, sabi niya, nang sinabi ko kanina na, ang tawag yan? Kaya sinabi ni Amos ba? Hindi sinabi mo. Hindi po, sabi, di ba ng Francis po nang sabi nito? Na yung, after Bar Francis, ay hindi maririnig ni Bar Francis. Ito rin yung tanong. Kailangan pa kasi Ang tanong niyo po is kung narinig ba directly ng angel. Kasi directly talaga nagsasalita ang Diyos sa angel. Kaya nga direct eh. Direct Kaya tanong na kung narinig yung angel. Kung narinig ng angel yung salita ng Diyos. Oy, Oo. ay, dahil sumunod Nasa ng ang angel. angel.
angel. Sabi ng ano? Narinig ng angel. Narinig ng anghel. Sabi mo kanina, narinig ko eh. Tapos yung tanong mo, nasaan naroon? Hindi, kung nung nagsalita ba ang Diyos, narinig ba ng anghel? Narinig niya nga po. Narinig ka, sumagot ka eh. Ang sumagot. Kaya nga nagtayo pa ng nanay. Ang tanong Narinig ko niya pa, yung sinabi. nasaan yung anghel? Nasa lupa ba? O nasa... Oh, katabi. Kasi yung angel, di ba? Kahit kapag katabi niya, nagtatakip siya, di ba? Nagkakit ng... Oo, nagtatakip siya para makalapit siya. Hindi, ang ano kasi, teka muna, parang di magulat naman. Nung nag-uusap ba ang anghel, nasa langit ba sila? Oo. Gusto ko, ibig sabihin, pag nasa lupa niyo, hindi na Hindi, kasi nung si Moises nagsalita, ang anghel nasa Mount Sinai. Hawak ka po. Kasi ko ako may cellphone ha.